Good day po. Yan. So, ngayon po ay dadako na tayo sa analysis of frame structures under lateral loadings. Unahin ko lang yung earthquake loads, then wind loads. So, bakit natin ito kailangang ma-familiarize? Kasi pag gumamit tayo o pag nag-design tayo ng building, you should know the inputs natin kapag earthquake, no? So, earthquake loads are type of environmental load. So it is the sudden undulation of a portion of the Earth's surface. Although the ground surface moves in both horizontal and vertical direction during an earthquake, the magnitude of the vertical component of the ground motion is usually small and does not have a significant effect. Kaya most of the time, ito ay lateral load. Okay? So dapat ito consider lalo sa mga lugar na malapit sa earthquake prone, no? Or yung malapit sa fault line. According to NSCP 2015 section 208. So ito yung gagamitin natin. NSCP 2015. So yan. Nandito tayo sa earthquake loads ng NSCP 2015. O, isa sa mga nabago doon sa ating NSCP from 2010. Okay? Tsaka yung wind load. Para makita natin to, buklatin natin yung ating aklat, no, yung ating NSCP sa 236. So, ito nga lang naman yung kailangan natin. Konti lang, no, na mga parameters para sa pag-compute ng iisang force lang. Actually, yung number 17, yung base shear. Base shear ang tawag dun sa total load na contributed ng earthquake during an earthquake na doon sa foundation natin, no? So mag-a-act sa foundation natin and then magde-distribute ng load sa bawat floor ng building. So yun yung number 18, additional lateral force at per level at saka dun sa rooftop. So ibig sabihin, mas mataas yung building mo, okay? Halimbawa, umabot ka ng ilang floors. Rooftop, yung may pinakamalaking lateral force na mako-contribute ang earthquake ay nasa taas. Okay? And then yung nasa ground floor naman yung may pinakamaliit. So it's like a triangular uh, loads, no? Parang ito yung ano natin, building. Pero floor, yan, ganyan siya. Then mapag-aaralan nyo naman yan further sa earthquake engineering ninyo. Okay? Na ito lang ay overview ng ating design. Okay. So, pag-usapan natin to, isa-isa. So, kailangan ko itong parameters mula sa number 1 hanggang 16 para makuha ko yung 17 at 18. Ngayon, mas madali ito kapag sinasabay ko na sa isang example. So, a four-story building located at Primsu main campus. So, sa iba ito. Has a story height of 4 meters on the ground floor and at 3.5 meter on the other floors. The roof deck has a dead weight of 500 kilonewton. So, specific na dead weight. Bakit? Kasi pag considering earthquake loads, dead load lang yung ating kino-consider. Okay? While the second to fourth floors level has the dead weight of 850 kilonewton. So, mas mabigat yung mga nasa underfloors compared sa roof deck, of course, no? Kapag gano'n kasi may irregularity tayo kapag mas malalaki yung load sa taas, sa ibabaw ng isang floor, no? Or meron din tayong irregularity kapag masyado namang matangkad yung bottom, nagkakaroon para ng soft story, gano'n. Or in between floors, hindi siya halos pantay-pantay. So, magkakaroon ng irregularity. The building is under special occupancy category. So, discuss natin yung ibig sabihin yung category na yan. And then, it is made of a concrete moment resisting frame.
Okay, and then determine daw the force per level and at the roof deck level. Yun yung number 18, no? So, may mga formulas tayo dyan by the NSCP 2015. So, isosolve natin siya sa isa. Okay? So, dito ako magsosolve sa papel na to. I hope maano natin. So, para lang akong gagawa ng pattern ngayon while explaining the codes. So, number one is the occupancy category. No? Yeah. Ito muna. So, occupancy from the word itself, no, ano bang gamit nung building natin? So, from the table 208-1, ito yung mga occupancy category. Roman numeral number 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, meron tayong seismic importance factor related to the occupancy category. Yan yung number 2. Okay? So, connected na yung dalawang yan. So, pag nasabi mo kung ano siya, anong category siya, piliin mo na dito kung ano yung I mo. So, importance factor I is one of the elements ng general formula nating ng base year. So, ipakita ko na nga din yun. Okay. Ipakita ko na rin yung hinahabol nating formula. Yan. Dito kasi tayo, okay, kakuha ng formula ng base year. So, itong apat na formula na to, yung kailangan natin. So, andyan yung mga letra. CVIWRT. So, ito yung I. So, yan yung mga kailangan natin, no? Kaya iniisa-isa natin dito from the top. Ayan. So, may dalawang column dito. Seismic Importance Factor I. At saka yung P. Yung may IP. Sabi dun sa note, sa baba, the limitation of IP for panel connection in section 208.7.2.3 shall be 1.0 for the interconnector. Ito ay para sa panel connections lang. Ibig sabihin ng panel connections mo, usually nasa steel designs nyo yun. Tapos gumagamit tayo ng components. So, mga panels like roof, di ba? So, pag tayo naman ay mas concerned sa buong building, so ito yung I natin ang ginagamit. I. So, ngayon, may 1.5, 1.25, 1, 1, 1. Binanggit sa problem, no, na ang ating building ay importance. Ayan, occupancy category, special. So, number 3. Roman numeral number 3. So, isulat ko dito muna. Isa-isa. Yan. So, occupancy category. Okay. That is special. And then, importance factor I is 1.0. Yan. Ito lang yan. Tapos na tayo sa occupancy category. Punta tayo sa soil profile type. Sa seismic zone at saka yung seismic zone factor. Pagsabay-sabay na natin yung 3, 4, 5. Actually, ang kailangan ko talaga dyan is itong seismic factor zone or seismic zone factor. Ito, seismic zone factor. Saan ka? Ito, itong table na to sa table 208-3. No? So, anong kaso niyan? Yung zone Z is dalawang klaseng zone lang yan. Zone 2 tsaka zone 4. Tingnan natin sa mapa. So, ito yung provided ng NECP. Hinati lang sa dalawang zone ang Pilipinas. So, zone 2 includes Palawan, Tawi-Tawi, Sulu, no? Okay. And the rest ng probinsya ay zone 4. So, yun siya. Zone 2 covers Palawan except Bazuanga, Sulu, and Tawi-Tawi while the rest are. Okay? So, ang bilis, no? Kapag hindi ka naman engineer sa Palawan o sa ano. So, usually, laging 0.4 yung zone mo. So, isusulat ko na dun sa solution natin yung zone mo.
Okay? So, seismic zone, okay, is 4. Okay? Burahin na natin yung numbering, no? Yan. Basta meron tayo ditong pattern. So, ibig sabihin, kapag ang seismic zone mo is 4, okay, automatic, your Z is 0.4. Yan, mahalaga yan. Next, punta tayo sa seismic zone factor na. Actually, yun na, tapos na pala. Seismic zone 4, and then soil profile type. Sa soil profile type, yan, seismic source type. Ito, soil profile type. Yan. In site geology and soil characteristics. Napaka-importante nito. Each site shall be assigned a soil profile type based on properly substantiated geotechnical data. Kaya kapag ang nag-a-apply kayo ng building permit, nagre-require ang munisipyo ng soil boring test para sa mga 3-story pataas, no, na building. And kailangan kasi natin kung anong makita kung anong klaseng lupa yung per layer, no. So, meron tayong designated symbol. So, SA, SB, SC, SD, SE na define ang ating code. Pero exception, sabi niya, when the soil properties are not known in sufficient detail to determine the soil profile type, ang gamitin daw natin ay SD. So, kung hindi mo alam yung ah, lupa na tatayuan, kulang sa detail, or hindi nag-conduct ng soil boring test. Pero mas maganda kung talagang kailangan talaga, no? Lalo kung mataas, medyo risky, soil boring natin. So, these are the types, no? Sa SD, SA, yeah. Ayan. So, ito yung definition, no? SAR, hard rock with measure shear velocity. SB, rock. SC, very dense soil and soft rock. SDS, stiff. Yan. So, medyo nag-play safe tayo dito sa SD. Kaya pala ito yung ginagamit natin ah, kapag hindi natin alam yung hindi tayo sure sa lupa. So, matik, no? Yung soil bearing capacity natin parang ini-estimate natin hanggang 100 kilopascal siya. That makes our footing very large. Parang ganun. So, napaka-safe nung SD. Kaya nga mas maganda kung magkanda ka ng soil boring test, mas makakukuha mo kung ano yung tamang bearing capacity para hindi ka overburden, no, sa footing natin. So, for the meantime, ang gamitin muna natin soil profile type, pag di natin alam daw ay SD. Soil profile type. Okay. So, meron din tayong, no, average soil properties from top. So, may mga SPT or number of blows. Ginawa niya yan sa geotechnical nyo, no? Sa laboratory testing din, no? So, yan. Maintindihan niya yan kapag sa geotechnical major tayo. Mas maintindihan pa natin. So, okay na tayo doon sa tatlo, no? Yan. So, let's go with the 6. Basic seismic force resisting system. Yan yung letter R. Okay? Yan yung letter R doon sa formula. So, ang gamit naman ito is anong klaseng structural system ng concrete yung ginamit natin. Anong framing system rather. So, may iba-ibang klase, no? I-discuss ko din tong mga to as report, no? Sa inyo na usually kapag structural designer ka, pipili ka talaga ng magagamit mo. Like, moment resisting frame system. Ito yung SMRF na lagi kong binabanggit sa inyo na usually ginagamit natin sa mga building natin, school buildings, hanggang 3 to 4 4 or 5 floors, diba? So, special means rigid connections, no? Rigid connections, nagtutulungan yung mga beams and columns natin to resist the
the moment, no? Ngayon, yung R nun, like sa category C, yung R nun kung mapapansin nyo is 8.5. Malaki, no? Siya yung actually pinakamalaki. Tsaka itong special reinforced concrete shear walls. Ipapaliwanag ko mamaya, o mapapansin nyo mamaya, bakit malaki yung mga nag co-contribute ng sobra sa isa't isa, parang ganun. Kapag mga fixed supported yung or rigid yung ating mga frames. Tapos pansin nyo, maliliit naman kapag medyo hindi siya fixed, no, or rigid. So may type tayo ng bearing wall system dito, building frame system, moment resisting, and dual system with intermediate. Yan. Mas maganda kung curious kayo, i-google natin to. Manood tayo sa YouTube, research about the frame system used, no? And may equivalent R yan. Okay? So, itong parang horseshoe na to na ano, ginagamit din yan sa isang formula din sa earthquake load computation. Somehow, makita natin, mapasadahan natin siya dito sa PDF ng NECP. Okay, pero hindi natin siya gagamitin sa base year. Kasi basic formula po lang naman yung ginagamit natin, no? Doon sa simplified version. So, meron din tayong table for steel. Okay, kung magpe-PCS to kayo, meron din para sa steel. Pero ako concrete ako eh. So, yun. Ito yung sa steel. Yan. So, anong gagamitin kong R? Okay, para dito sa building ko. Ang sabi ni problem, meron daw tayong seismic, ano, concrete moment resisting frame system. So, gagamitin ko na lang yung special, no? So, 8.5. Yan. Isulat ko lang dito yung R. So, 8.5. So, pansinin nyo rin, meron tayo ditong sumunod sa 8.5 is 5.5, tsaka ordinary is 3.5. So, mapapansin nyo ha, lumiliit kapag ordinary, di ba? Pero pag special, ibig sabihin, malakas siya, rigid siya, kaya yung R niya malaki. Bakit kaya malaki? Yun. So, hang muna. Let's go with the next category o element, no, na or parameter we need. So, meron tayo ditong seismic source type. Kailangan ba natin yun? So, ano ba yung listahan ko? Ayan, seismic source type, number 7, STS. The seismic source type is, depende ito sa lakas ng lindol na na-experience ng lugar. So, kung magtatayo tayo sa iba daw, Rimsu, main campus, ano ang pinakamalakas na lindol na naranasan within the vicinity? So, meron tayo ditong ano no, report nung 2022. Tagal na nito. Magnitude 5 earthquake hits Zambales, sabi niya gano'n. Meron kayang latest? Tingnan ko nga. Nung ginawa ko kasi yung PowerPoint na yan, tagal na yan. Noong 2022 pa. So, try ko lang muna. Pause ko muna. So, hello. Eto, na-search ko. Uh, from the past 3 years, no? Meron isa na magnitude 6 plus, no, number of recent quakes in or near province of Zambales, no? Pero itong nasa PowerPoint ko is exactly sa mismong Zambales, no? Yan, malapit. Wala. Yan. Ito yata yung nasa San Marcelino, no? Malapit, no? So, magnitude 5 yan. Pero kung susundin natin yung 6, no, nung 10 years ago, eh, kung possible maulit. So, tignan natin. So, magpa-fall yun sa seismic source type B. So, 6.5 or between, no? Dito pala sa C, kung magnitude 6, no? So, M is less than 6.5. Yan. So, faults that are not capable of producing large magnitude earthquake and that have a low
relatively low rate pa lang. So, ang pinakamalakas na nararanasan, yung sa A, 7, between 7 to 8.4 magnitude. Grabe na yan. So, kung susundin natin to, Zambales is 6 point, yung magnitude 6, C ka lang. Punta lang tayo sa C, no? So, hindi pa naman tayo naka-experience ng 7. Siguro yan yung the big one, no? Pero try nga natin, no? Dito lang sa problem na to. So, for example, pinaghahandaan natin the big one. So, punta tayo sa seismic source type A, ha? Okay, so seismic source type A tayo. STS A, no? Yan. With the magnitude of 7, kamo. Magnitude, or sorry, M 7.0. Yan. So, pasok tayo sa A. Next, we need to get the seismic zone factors. Yan. So, number 9 and 10 is dyan related yung seismic source type kung bakit natin kinukuha. So, may table tayo dito, table 208-5 NA. Naman pag dash 6 naman ay NB. So, A and B. Tapos correlated with NA and V is the CA and the CB. So, yan naman ay seismic coefficient. So, tuhugin na natin tong 9 to 12. Okay? So, may table dito. O, seismic A, source type A yung ginamit ko, no? So, kunin ko yung NA. Yan, mga parameters yan sa earthquake. Yan. Maganda na ituturo na natin ito ngayon. At least kapag earthquake engineering yun na, familiar kayo. Yan, NB, NCA, tsaka CB. So, ngayon, alamin mo naman kung gaano naman kalayo yung tatayuan ng building sa pinakamalapit na fault line. Okay? So, dyan mo kailangan yung fault finder na naimbento ng Killbox, no? So, meron kasi dito less than or equal to 2 kilometers, less than or equal to 5 kilometers, and greater than 10 kilometers. Check nga natin ang iba. Punta tayo sa fault finder. Search ko na pala. So, 8.4 kilometers. Okay? 8.4 kilometers iba fault ang pinakamalapit. Ito yung yata yung sa may pinatubo, no? Diyan. So, pag nagyanig-yanig yan, so ito. Medyo malayo, 8.4 kilometers. So, anong connect pag meron tayong ganong kalapit? So, saan siya magfo-fall? Dito sa NA, magfo-fall siya between 5 kilometers to 10 kilometers. So, between 1.2 at saka 1.0. Anong gagamitin ko? So, pansinin nyo, yung factor is malaki kapag mas malapit. Diba? So, kayo, kung gusto nyo mas maging safe talaga yung building nyo, no, gamitin nyo na yung pinakamalaki. Diba? Iisipin nyo na, napakalapit ng building ko sa earthquake fault. So, pero usually, di ba, we need to design properly, of course. So, gusto natin na makakuha accurately yung between them. So, mag-aano tayo dyan? Interpolation, no? Pag dito sa less than or equal to 2 kilometers, ito gamitin mo lang. Kaya di ka na mag-interpolate. Kapag naman 3 kilometers, ibig sabihin, less than 5. So, pasok to. Pero kapag between 5 hanggang 10, yan, dyan tayo mag-interpolate. Alam nyo naman kung paano mag-interpolate, di ba? So, kung manually yan, so isipin natin, 8.4 kilometers yung aking fault line. So, 8.4, yan, by ratio in proportion. Yan, interpolation. Kailangan pala nating, ano, uh, sorry, interpolate nga pala, hindi direct, proportion. So, anuhin natin dito sa side na yung ating distance to the fault line is 8.4 kilometers. So, kung parang ganito yan.
at less than 5 kilometers, di ba? Yan, at 5 kilometers, meron tayong 1.2. At 8.4 kilometers, yun yung hinahanap ko. And then, at 10 kilometers, meron tayong 1.0. So, ano yung x? So, by linear interpolation, that is uh, 10 minus 8.4, di ba? Okay, equals, so 1.0 minus x. Then, punta naman tayo sa uh, 10 minus 5, di ba? Tapos, 1.0 minus 1.2. So, pwedeng ganyan, di ba? Tama ba yung interpolation ko? Yan. So, 10 minus 8.4 and then 10 minus 5 and then 1 minus x and then 1 minus 1.2. Anong value ng x? Oops. Sorry, ba't ako nag-store? Ship solve. Syntax error. Pa-forward na lang. Yan. So, meron tayong x na 1.064. Yan. So, natin accurate eh, no? So, meron tayo ngayong NA na 1. Okay, 1.064 at 8.4 kilometers. Okay? While NV, eto naman, 8.4. So, ano yan? Between 5 kilometers and 10 kilometers. Pero nakalagay naman sa table na to kapag eksaktong 10. Yan, ito. Kapag eksakto, yan ha. So, mag-ano ulit tayo, interpolate. So, yan. I-direct ko ka sa calculator, no? Yan. So, parang ginawa ko kanina, nasa pagitan yung 8.4 nandito. Okay? So, 10 minus 8.4, then 10 minus 5, diba? Tapos, the value of 10 is 1.2. Tapos, at ano yung x? Tapos, the value of 10 is 1.2. And then, the value of, 1.6 para sa 5. Shift solve. Ayan, 1.328 kapag NB. Yun. So, okay na tayo dyan. Punta tayo sa CA, no? CA. Ay, meron tayong mga notations dito. Pakibasa na lang po. The value of NA used to determine CA need not exceed 1.1. Alin daw? For structure complying with the all the conditions. The soil profile type is SASB. So, SD tayo, no? So, raw 1.0 except in single story. So, may comply naman tayo dyan. Okay. So, hindi daw lalampas na 1.1. So, okay naman. 'Di ba? Hindi man tayo lumampas. Ayan. Kaya nga, huwag nating ano eh, parang sabihin agad na, oh, ang lapit-lapit ko sa earthquake, 1.5 na lang, ganun. So, yun. So, punta tayo sa CA. Eto, table na CA. Connected naman siya sa zones. Yan, zone 0.2, 0.4. So, dito tayo sa 0.4. Hindi man tayo taga Palawan eh. So, meron dyan, SD yung sa atin, no? 0.44 NA. So, 0.44 NA. Okay? So, equals times NA 1.064. Yan, meron tayong 468. 0.46816. While the CV is SD 0.64 NB. 0.64 NB.
Yung 0.64 times NB, 1.328. So, meron tayo 0.84992. Yan. Ayos. So, tuloy natin sa next video. Parang nakalampas na tayong 30 minutes.